transition. So when we say transition, sabi, it is a passage from one form, style, place, or state to another. So I believe na sa panahon natin ngayon, we are in transition, no? Simula doon sa pandemic, which is a very not so normal life for us, di ba? Na hindi tayo free na pumunta kung saan natin gustong pumunta. Hindi tayo free na gawin yung pwede natin gawin. Kumbaga, maraming limit yung pwede natin gawin nung panahon ng pandemic. And since ngayon ay almost tapos na po, no, yung ating pandemic, parang muli tayong nagpapasimula nung normal life. So transition from the pandemic to our normal life. So sabi, pagbabago daw, yung transition, yung synonym niyan is change or transformation. So yung mga dating hindi natin ginagawa, ngayon nagkakaroon tayo ng mga special program, nagkakaroon tayo ng mga adjustments, di ba? We do evangelism face-to-face, we do our services face-to-face. So maraming adjustments. Di ba after pandemic, parang marami sa atin, ang takot pa rin pumunta sa church para mag face-to-face, no? Takot tayo na magpunta kung saan-saan. So we are still in the transition, although ngayon medyo nakaka-adjust na tayo paunti-unti, no? Pero ngayon talagang ano pa rin no? Maingat pa rin tayo pag ang katabi mo humatsing napakalaking minsan nawawala yung mga katabi. Hindi kahit mag-uubo ka dyan, walang mangyengeelam sa'yo. So, I believe na ito pong panahon na ito ay panahon para magkaroon na ng malaking pagbabago dito sa church, especially when it comes to winning souls. Sa napakatagal na panahon, masyado tayong ikinonfine dito sa loob ng church. Nasatisfy tayo na every Sunday, we just go to church, we sing, we pray, we listen, and after that, we do nothing. So, pero ngayon, meron na tayong ibang ginagawa and we are starting to think of ways kung paano tayo magagamit ng Panginoon. So, sa Old Testament and sa New Testament, maraming instances na ganon, na matagal na panahon na sila ay naging stagnant and then dumating sila doon sa transition. So, one story ay babasahin natin ngayon in the book of Ezra. If you have your Bibles with you, we're going to read from chapter 3, verses 11 to 13. So sabi dyan, with praise and thanksgiving, they sang to the Lord. He is good. His love toward Israel endures forever. And all the people gave a great shout of praise to the Lord because the foundation of the house of the Lord was laid. But many of the older priests and Levites and family heads who had seen the former temple wept aloud when they saw the foundation of this temple being laid, while many others shouted for joy. No one could distinguish the sound of the shouts of joy from the sound of weeping, because the people made so much noise and the sound was heard far away. So, ito yung istorya ng muling pagtatayo ng templo, ng foundation ng temple. So, kapag kasi ang isang samahan, ay walang templo na pinagdadausan ng gawain, madalas, watak-watak, di ba? Hindi makapagsaayos, hindi makapagplano kasi wala kayong specific na lugar na pwede kayong magtagpo. Kaya nung ang templo ay itinayo, iba-iba yung reaction, di ba? Merong natuwa, merong umiyak. So kaya nga sabi, yung transition sa buhay natin, iba-iba yung reaction na pwedeng ibigay nito sa atin. So maaaring yung ginagawa natin transition ngayon,
na simula doon sa confined tayo sa church, and then we go outside and share the word, maaaring sa iba, this is so exciting. Pero sa iba, ito ay boring. Di ba? Manginit-init, lalabas ka. Di ba? And then sa iba, nakakatakot to. So, possible na maramdaman mo yan. Why? Kasi, especially kapag hindi mo ginagawa yung isang bagay tapos biglang ipapagawa sa'yo na wala kang masyadong experience, di ba? Talagang matatakot ka. Meron akong di ko alam kung napanood ko ba ito or napakinggan ko. Sabi, kapag daw yung desisyon or yung isang bagay na gagawin mo ay nagbibigay sa iyo ng takot, ibig sabihin, meron kang matututunan. Kasi ang nagbibigay lang sa iyo ng takot ay yung isang bagay na gagawin mo na hindi mo pa nagagawa. Okay? So when it comes to doing ministry for the Lord, marami sa atin ang bago dito. Diba? Hindi tayo lahat gumagawa nito kasi we spend most of our time just going to church and just be listeners. Diba? Mostly sa atin, umaattend lang sa church, hindi tayo nagpa-participate sa anumang ginagawa ng church. Pero this is the time of transition na hindi na tayo maging ordinary attendees or ordinary members of the church, but this should be the time na tayo for us to get involved, diba? Doon sa mga ginagawa ng ating church. It's time for us to make a move to reach for those people who needs God's salvation. So walang pinagkaiba yan, yung transition natin sa pananampalataya. Walang pagkakaiba yan sa mga transition natin sa buhay. Diba? Before, doon tayo ay nag-aaral, mayroon tayong transition, di ba? From preschool, naging kinder tayo, then from kinder, naging elementary tayo, tapos junior high, tapos nag-high school, nag-college tayo. Di ba pag high school ka, malaki yung difference ng pagiging high school kaysa sa college. Pag high school ka, pwede kang petiks-petiks lang, pero pag college ka, kasi ito na yung mastery, so marami, talagang nagkakaroon sila ng fear kapag magta-transition na from high school to college. Pero, yun lang mga talagang naging matapang na magpatuloy, sila yung naging nakatapos, di ba? Pagkatapos ng college, iisipin mo naman, ako magtatrabaho ako. Mas malaki yung difference nun. Kasi sa college, you just pay your tuition fee, you listen to the teacher, you study, you take your exam, okay na. Pagdating dito sa pagtatrabaho, may kota ka, meron kang boss, mag-uutos sa'yo, diba? May deadlines ka, pag hindi mo na-beat yung deadlines, lagot ka. Papatungan ka na maraming trabaho, gusto mong matulog, hindi ka makatulog. Diba? Gusto mo magpahinga, hindi ka makapagpahinga. So, maraming transition sa buhay natin. Kahit sa batas, di ba? Nung mag-pandemic, sa taxes natin, maraming naging adjustments. Di ba? Meron tayong tinatawag na train law. Ipinasok nila yan nung panahon ng pandemic, mga adjustments sa taxes. Pero lagi nating tandaan na itong mga transition na ito ay nakakatulong para mapaunlad tayo. Diba? Kung ikaw ay single, tapos nag-asawa ka, may transition ka from your single life to your married life. Hindi na pwedeng yung arte mo nung single ka, yung pa rin yung arte mo pag may asawa ka na. Diba? Lalo na pag nagkaanak ka na. Hindi pwedeng magbuhay single ka pa, may anak ka na. So there should be an adjustment. So dapat young people, no, kahit yung mga elderly people, meron tayong adjustment, hindi lang doon sa ating personal life, di ba? Meron din tayong adjustment sa spiritual life natin.
Di ba? Kung ikaw ay 2 years, 3 years, 5 years na sa church, dapat may transition na yan. From becoming a baby Christian, dapat nag-adolescent ka na, di ba? Nag-adjust ka na, ngayon dapat nasa adult stage ka na. Kapag nasa adult stage ka na, dapat meron ka ng sense of responsibility. Dapat iniisip mo na. Di ba tayo, pag yung umiidad na tayo sa family, nag-iisip na tayo, ano ba yung pwede kong maitulong sa family ko? Nung bata ka, pwedeng lagi ka lang naglalaro. Wala kang pakialam kung ang nanay mo ay pagod na, basta ikaw, maglalaro ka. Pero kung kayo naman ay matatanda na, di ba? Kung kayo ay teenager na, tapos ang gusto niyo pa rin maglaro sa loob ng bahay, wala kayong pakialam kung ang nanay niyo, tatay niyo ay pagod na pagod, there is something wrong with you. Ibig sabihin, hindi ka nagmamature. Diba? Lalo na kung ikaw ay nasa marrying age na. Tapos nanay mo pa din naghuhugas ng pinagkainan mo. Ang tawag doon, malala ka na. So dapat may adjustment kayo, no? May adjustment tayo sa buhay. It's the same with our spiritual life. 3 years ka na, 5 years ka na sa church, hanggang ngayon, inaalagaan ka pa rin sa leader mo. Dapat habang tumatagal, humahanap ka na nung matutulungan mo, ikaw naman yung mag-i-encourage, di ba? Kung someone had spent time and effort para ma-sharean ka ng Word of God, this is the time that we exert an effort na tayo naman yung mag-share ng Word of God doon sa mga tao na nangangailangan nito. Diba? So transition is change. Something should change. Hindi ka na pwedeng nakikinig na lang and doing nothing. Ito na yung panahon na dapat tayo ay kumikilos. Diba? We find our ministry, we find our part sa church. Ano ba yung gusto ng Lord na maging part ko sa kanyang iglesia? So kaya nga, alam nyo ang Bible, maraming verses or maraming reference na pumapatungkol sa transition. No? And lagi sabi, transition can be good or bad. But when it comes to spiritual life, transition should always be good. Diba? Kasi yung transition, ginagamit yan ng Panginoon para ma-adjust yung ating situation. And it goes with time. Hindi ka pagagawain ng Panginoon ng trabaho ng pang-adult kung ikaw ay baby pa lang. Diba? Kaya nga merong verse sa Bible, diba? Pag bata, pag sanggol, siyempre, gatas yung papainom sa'yo. Try nyo nga si Jopay, pakainin nyo ng baboy. Madadigest ba ni Jopay yun? Diba? Hindi. Ang sagwa naman, kung halimbawa, si PJ, padededehin pa natin. Diba? Kung nagutom na oy, ready ka na, PJ, gutom ka na. Diba? Masagwa na. So, there should be an adjustment. So, ang Lord, meron siyang gustong maging transition sa loob ng church. The main purpose of it is to expand His kingdom into a new level. Gusto ng Panginoon na magkaroon ng transition sa loob ng church para makarating na tayo dun sa next level. Hindi yung palaging nasa first level lang tayo, palaging nasa pagpaplano. So we're happy to have our church leaders na talagang very eager to do this transition. Nakita nyo ba? Many participated in our, ilang araw nga yung fasting nyo? 21 days. 21 days fasting. Sino dito yung nakijoin doon sa 21 days? O di ba madami? Alam nyo bang nakakatakot yon? Nakakatakot mag-fasting, lalo na pag hindi ka nasanay dyan. Ako nung sinasabi nila sa akin yon, naisip ko, galing tayo sa pandemic na walang ginawa kundi kumain sa ayaw niyong aminin at hindi. Diba? Ako nung panahon ng pandemic, naging busy ako sa pag-aaral sa pagluluto.
Hindi ako nagluluto talaga, pero nung pandemic, napilitan akong mag-aral kahit papaano na magluto. Kain naman ang kain yung mga kasama ko sa bahay. So, mahirap yung transition na galing ka dun sa ang sarap-sarap ng buhay mo, kain ka ng kain, tapos biglang ipapasok na itong mga to, magpapasting ng 21 days. Diba? Kami ngayon ni John na nag-uusap kami, kasi lagi kami nakakain sa labas pag yung nagkaayaan kami. Sabi namin, nako, paano ba yung mangyayari sa atin yan? Di mababawasan tayo ng pagkain. Meron kami isang barkada, hindi kasama dun sa 21 days. Kaya ginagawa ng barkada namin, lagi kaming inaaya kumain. Hanggang lagi namin siyang tinatanggihan ni Jonah. No, nung bandang huli, sabi niya, hindi na daw namin siya mahal. Inaaya naman namin siya na mag-join sa amin na mag-fasting. Ayaw naman niya. Kaya sabi namin, hindi mo din kami mahal. Ako sumama sa amin. No, hanggang dumating yung time na sinasamahan namin siya, kami umiinom ng tubig, siya nakain. Diba? So, meron dapat next level na hindi tayo dapat paapekto doon sa mga tao na nasa paligid natin. If we truly want to experience change sa buhay natin, dapat maging decisive tayo na gagawin ko to para sa Panginoon. So, ang purpose ng transition is to expand God's kingdom to a new or higher level. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-level up ka na. Diba? Yung storya ni Moises, nung kanyang kaharapin si Paraon, nag-level up siya dun Kasi, from, yung taga-alaga, diba, sa field, from family man, biglang naging leader siya ng Israel, tapos humarap pa siya kay Pharaoh, nakipag-negotiate siya, naging representative siya dyan ng Diyos, para palayain yung mga Israelita. So you see, hindi gusto ng Panginoon na maging diyan ka lang sa level na yan. Merong mas mataas na level na gusto ang Diyos na ipagawa sa iyo. You just have to open your eyes. Diba? Huwag kang lagi nakikipaglaban sa Diyos na, Lord, hindi ko kaya. Parang si Moises, diba? Sabi niya, paano ako haharap kay Paraon? Wala akong experience. Bulol ako magsalita. Ano sabi ng Lord? Ako ang magsasalita para sa iyo. So, kung tayo ay natatakot sa pag-level up spiritually, sa pag-level up sa ministry, ang dapat nating gawin, we seek God's help. Diba? Mas madaling gawin ang mga bagay kung alam natin na sinasamahan tayo ng Panginoon. Diba si King David, imagine ninyo, ang sinasaltik lang niya wolf. Diba? Yun lang ang sinasaltik niya. Tapos biglang ang naging kalaban niya si Goliath. Higante, diba? Compared to him. Pero ginawa niya, hindi niya tinignan yung laki ni Goliath, ang tinignan niya ay yung laki ng Diyos na nasa kanya. So kung dumarating man sa buhay natin that we are facing our giants, sabi, do not look how big those giants are, but look how big God who is in you. Diba? Tignan mo kung gaano kalaki. Kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Kaya nga si David, from being a shepherd and a victorious fighter, naging hari siya. And Israel will never forget how he ruled. Diba? Napakagaling. So, lagi nating tandaan na naging matagumpay ang mga taong ito dahil in-embrace nila yung transition sa buhay nila. Si Elijah, di ba? Yung transition from his time to Elisha's time. Nung i-embrace ni Elisha yung calling sa kanya, yung sabi niya, he was given a double portion of the anointing na meron si Elijah. Kaya yung generation nyo would believe that you will receive a double portion of the anointing ng mga nauna sa inyo.
Kung sila naging matapang sa pag-share ng God's Word, kung sila naging matapang sa paglilingkod sa Panginoon, dapat yung generation nyo mas matapang. Yung generation nyo mas dedicated. No? You ask for that double portion of the anointing katulad ng napunta kay Elisha. No, marami magiging hadlang, lagi niyong tandaan. Maraming magiging hadlang para hindi mo magawa. Di ba? Mas makapangyarihan siyang nasa iyo kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. If Satan is always praying para ikaw ay manghina sa pananampalataya, kung lagi silang nagpe-pray para hindi ka mag-level up, dapat hindi ka pumayag na nagwawagi sila. You also pray, Lord, let me be a victorious child of God. Di ba? Mas makapangyarihan ng Lord na nasa iyo. So, sino pa yung thank you po. Sino pa yung naka-experience ng transition sa Bible? Si Paul. Di ba? Hindi si Paul James, ha? Si Apostle Paul. Mula sa manguusig, tinawag siya ng Panginoon hanggang siya ang kinilala as the great missionary. Bakit? Binuksan niya ang salita ng Diyos sa mga hentil. And alam niyo ba, hindi siya na-satisfy na siya lang. Gumawa siya nag-train siya ng kanyang protege. No? Nag-train siya ng right hand na magpapatuloy ng kanyang trabaho na si Timothy. Di ba? Kasi hindi naman natin kaya ito lahat mag-isa. Imagine ninyo, kung kami ang pastor, kami ang MC, kami ang opening prayer, kami ang musician, kami ang worship leader. Tapos kami pa magpipreach. Di ba? Baka hindi kami tumagal ng 30 years old. Mamaalam na kami sa mundong ito. So that's why, sabi, tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Dapat hanapin natin yung ating part. Di ba? Katulad niya sa multimedia, nauubos yung kasama dyan ni Kuya Paul eh. Kaya lahat si Kuya Paul yung gumagawa. Napansin namin, sobrang ng stress ni Kuya Paul. Alam mo yon, pag pupunta siya sa church, kahit na alam mo na gustong-gusto niya yung ginagawa niya, kaya lang sobra na yung hirap niya, humaba na yung mukha niya sa sobrang hirap. Naging malungkutin siya kasi alam niyo, siya lang gumagawa lahat. Pero ngayon, nagpapasalamat tayo sa Lord dahil meron mga kabataan that they embrace transition from being a regular members of this church, di ba? Naging members na sila ng multimedia ministry. Kaya si Kuya Paul nandun na lang sa sulok, masaya na siya, nakakangiti na siya. Di ba? At meron na rin siyang panahon para sa love life niya. Dati wala eh. Parang kahit maligo, walang time si Kuya Paul eh. Ngayon, fresh na fresh si Paul eh. Marami na siyang katulong. So you see, kapag sa loob ng church, we do ministry together, gumagaan yung trabaho. Di ba? Mas marami tayong na-accomplish. Kaya, nasa transition tayo ngayon. Kaya nagkaroon tayo ng ministry fair. So, ang mahalaga, when we are in times of transition, alam natin ano ba yung mga dapat nating gawin para ang transition ay maging successful. Una, sabi, a shared burden and a common vision. So it is important na hindi lang ikaw yung may pasanin sa gawain. Dapat marami ang nakikiisa. There are people who go with you. There are people who has the same heart as you are. Di ba?
one verse evangelism kahapon, iisa lang ang lumakad. Di ba yung result nung ginawa, hindi mas magiging ganun ka-effective. So kailangan, everyone should give their part. Sabi sa Joel 2:28, old men dream dreams, and young men see vision. Di ba? Ano ba yung pagkakaiba ng dream sa vision? Sabi yung dream is hope, aspiration, ambition, ideas, or images during sleep. So ito yung nakikita natin pag tayo ay natutulog. Di ba? Ito yung mga magagandang mangyayari sa kinabukasan. So, vision, sabi, it is sight, foresight, mental picture of the imagination. So, pag sinabi nating vision, nagkakaroon ka ng pangitain para sa gusto mong mangyari sa kinabukasan. And you plan, you do something para ma-reach yun. But you do not just see it, but you do something para maabot. Kaya dito sa church, ang vision natin is to bring as many people to Christ. Kaya we are doing activities, di ba, events, para tayo ay makapag-win ng mga kaluluwa. And sabi, hindi lang dapat nag-iisa ka. You should have someone helping you. You should have a team. You should have people who would have the same vision, the same goal, the same heart as you have. Ba, hindi pwedeng kami lang yung nagpaplano para to reach out for more people. It should be a responsibility that each and everyone should have. Diba? Sino dito yung nakapanood nung yung track team, yung merong hawak na ipinapasa, yung baton, di ba? So may tatakbo, tas may nag-iintay sa kanya na tatanggap nung baton. Pero habang nag-iintay, anong ginagawa nung nag-iintay? Diba, nagpaplano na siya kung gaano siya dapat kabilis, kung paano niya aabutin, kung paano siya tatakbo. And habang tumatakbo yung kasamahan niya, nag-cheer siya. Diba, hindi niya sinasabihin na, ang bagal-bagal mo naman, bilisan mo. Diba? Nag-cheer siya, kaya mo yan. So dapat ganun tayo. Habang iniintay natin na yung iba ay gumagawa, iniintay natin yung ating turn, nag-cheer tayo. We encourage each and everyone. Kaya mo yan. Matatapos mo yan. O pagdating na nung part mo, syempre, you would have someone cheering you up. Diba? Although, syempre tayo, kung talaga mga magkakaibigan na, minsan may nagbubulihan tayo. Pero when it comes to spiritual things, we encourage each other. Kaya alam niyo kung yung mga kaibigan, kaya nga mahalaga meron kang kaibigang Kristiyano eh. Kasi hindi mo naman mariringgan yung hindi Kristiyano na i-encourage ka na magpatuloy sa pananampalataya. Di ba? Yung bang hindi Kristiyano mong friend, sasabihin sa'yo, "Hoy, wag kang umabsent sa church. Dapat nasa church ka." Eh, hindi nga siya nagsisimba eh. Di ba? You should have Christian friends, no? Para meron from time to time, nagpapaalala sa'yo na meron tayong takbuhin na dapat tapusin. No? We plan together, we work together. So, lagi natin tandaan na meron tayong digmaan, no? Spiritually na kinakaharap. Hindi natin yan nakikita with our physical eyes. Pero spiritually, there is a battle na dapat nating tinatrabaho. No? Dapat tayong kumikilos kasi hindi natin alam, natatalo na pala tayo dun sa battle kasi masyado tayong focus doon sa personal things natin. Hindi natin nabibigyan ng panahon yung mga spiritual battles natin. Yung mga bagay na may kaugnayan sa Lord, sa buhay natin bilang mga Kristiyano. So, kaya there's transition from being a simple member, di ba, to a ministry, worker,
At ito yung huli natin, yung ating one-verse evangelism. So we encourage young people. Hindi naman kayo lalakad na mag-isa lang. Ang alam ko lang matapang maglakad mag-isa si Manuel Salaysay. Si Manuel, malakas loob nun. No, pero you always go in a group of 3, di ba, 4, so hindi kayo matatakot. You will have your turn. So habang nag-share yung isa niyong kasama, di ba, ng one verse, someone is praying for her, for him. Di ba, na i-anoint siya ni Lord, i-guide siya ni Lord, samahan siya ng Panginoon, at yung mga nakikinig, buksan ng Diyos yung puso. So you work as a team. Okay, pangalawa, running the same direction. So, kaya nga mahalaga, pag meron tayong objective dito sa church or merong vision na ibinigay sa atin ng ating leadership, we go with that vision. Di ba? Wag lagi tayong palaban. Pag ayaw natin, hindi na tayo susunod. Bahala sila, doon sila, dito ako. Di ba? Hindi tayo magiging successful doon sa ating transition kung lagi tayong palaban. Lagi tayong ayaw. Wala na tayong sinang-ayunan. If that would be the case, the best thing to do, magtayo ka na ng sarili mong church. Di ba? Kasi, anong mangyayari kung lagi ikaw palaban? You are creating division sa loob ng church. And alam nyo ba, yung division, yung a person creating division sa Bible, para silang mga rebelde. No? Kaya inihalin tulad sila sa mangkukulam. Tignan niyo yung katabi niyo. Mukha ba sila mangkukulam? So mahalaga, we run the same direction. So, our direction now is to win more people to Christ. So, ito yung dapat yung direction na tahakin ng susunod na generation. That's why we are grooming our young people to move the same, to have the same vision. Diba? To reach for more young people. Sabi sa Chronicles, 1 Chronicles 28:2. So ito yung prayer ni David. Sabi, David also said to Solomon, his son, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until the work for the service of the temple of the Lord is finished. So, yung pinasimulan ni David, sabi niya dun sa kanyang anak na si Solomon, ikaw ay magpakalakas, magpakatatag ka. Ipagpatuloy mo yung gawain na gusto ng Diyos na ating gawin. So, ganito dapat sa ating transition, di ba? Gustong ipagpatuloy, dapat maipasa sa susunod na generation. Hindi kada henerasyon, iba na lang ng iba. Kasi wala tayong maa-achieve. So we always, baba kayo dyan, baba. Kaninong mga anak ko yun? First Chronicles 29, 18 to 19. Lord, the God of our fathers Abraham, Isaac, and Israel, keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever, and keep their hearts loyal to you. And give my son Solomon the wholehearted devotion to keep your commands, statutes, and decrees, and to everything to build the palatial structure for which I have provided. So alam niyo, ito po yung ito yung tinatawag na legacy. Di ba? The good legacy that we have started during our time. We should pray na yung susunod na generation ipagpatuloy ito at hindi siya mawalan ng kabuluhan. Di ba? We should do everything we can para yung legacy na sinimulan natin ng panahon natin ay magpatuloy hanggang susunod na henerasyon. At alam niyo ba yung sikreto nito? Lagi, you ask for God's help.
You ask for God's guidance. Everything we do, kung hindi yan sasamahan ng Panginoon, it will never succeed. No, true success sa buhay ay mararanasan lang natin kapag sinamahan tayo ng Panginoon. So you see, naging isa yung kanilang goal, and that is to build the temple. Diba? And isa pa, to enlarge their territory. Kaya they do war, diba? Nagsasakop sila ng mga bayan to enlarge their territory. And sabi, ang gusto nila ay palakasin yung kaharian. Kasi kung hindi malakas yung kaharian, how can they enlarge their borders? Lagi silang talunan. Diba? And sabi, they both wanted to glorify the Lord. The reason why they do all these things is to give glory to God. It's the same with us. Diba? We do our best to reach out for more people, and that is to enlarge our borders. Kaya nga, from Kasile, maraming ipinanganak na DFCCI churches. And ito din pinanganak sa DFCCI. So sabi, and we do prayer and fasting to strengthen each and every one. Kita nyo, kapag tayo ay nagpe-prayer and fasting, mas nagiging committed tayo. Mas nagkakaroon tayo ng malinaw na picture ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Alam nyo, kahit mahirap yan, if you are willing to do, magagawa mo yan. Diba? And notice, yung prayer ni David is para ipagpatuloy ng kanyang anak yung kanyang nasimula na ipinagawa sa kanya ng Panginoon. And notice mo din yung prayer ni Solomon sa 2 Chronicles. 2 Chronicles chapter 1 verse 7 to 12. That night, God appeared to Solomon and said to him, "Ask for whatever you want me to give you." Solomon answered God, "You have shown great kindness to David, my father, and have made me king in his place. Now, Lord God, let your promise to my father be confirmed, for you have made me king over people who are as numerous as the dust of the earth. Give me wisdom and knowledge that I may lead these people, for who is able to govern this great people of yours?" God said to Solomon, "Since this is your heart's desire, and you have not asked for wealth, possessions, or honor, nor for the death of your enemies, and since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge to govern my people, over whom I have made you king, therefore wisdom and knowledge will be given you, and I will also give you wealth, possession, and honor, such as no king who was before you ever had, and none of you will have." So you see, inirespeto ng Panginoon yung panalangin ni Solomon. Why? The main reason he asked for wisdom is to lead God's people. And it is still for the glory of God. When we ask things from God that will give Him glory, hindi magdadalawang isip ang Panginoon na ibigay yun sa atin. Diba? Kaya lang most of the time, hindi natin napapansin because of our needs. We ask so many things only for ourselves that we forget there are so many people who need God's salvation. So ask God. Try asking God for something that you can use in serving Him. Diba? Wag puro personal. Lord, bigyan niyo po ako ng ganito, bigyan niyo po ako ng ganito. Diba? King Solomon asked for wisdom so that he could lead God's people wisely. Diba? Ask God. So, yung bawat isa sa atin, let us ask God something that we could use in serving Him. So, kasi sa matagal na panahon, we have asked God for so many things only for ourselves. Tanungin mo ngayon yung sarili mo,
Ano na yung hiniling mo sa Diyos na kaya mo siya dinalangin ay para sa ibang tao? Kung wala pa, you still have time to ask God to give you something that you can use to give glory to Him, that you can use in serving Him. If you're going to ask God for a talent, di ba? Huwag mong hayaan na yung mundong ito ang gumamit sa talent mo. Ipagamit mo yung talent mo sa Lord. Di ba? If you can sing outside, lahat na ng contest sinalihan mo, dapat nakakakanta ka rin sa loob ng church. If you are good in dancing, if you are very skillful sa ibang mga bagay, di ba? Technically skillful ka, wag mong hayaan na ang mundo lang ang gumamit niyan, ipagamit mo yan sa Panginoon. And habang, lagi mong tandaan, habang ipinapagamit mo yan sa Lord, mas lalo pinagyayaman ng Panginoon yung talent at skill na meron ka. Okay, number 3. Credit where is due. Lagi nating tandaan, anumang bagay na meron tayo, anumang bagay na tinanggap natin mula sa Diyos, palagi ibalik natin ang kaluwalhatian sa Diyos. Never always wait for people to praise you, diba? Learn to give credit to those who is due. Sabi ni Nebuchadnezzar, diba? Nebuchadnezzar ran into a problem when he declared, "Is this not Babylon, the great that I have builded?" So, sabi niya, siya ang nagtayo ng Babylon. Siya lang. Hindi man lang niya kinonsider na if it's not because of yung mga katulong niya, 'di ba, yung army niya, Babylon will not be great. So we should learn to appreciate those people na nakakatulong natin. Those people who serve as our arm, 'di ba, sa paglilingkod natin. Kung tayo ay leader, we should always give credit dun sa ating mga Timothy. Diba? Kasi sila yung nakakatulong natin para tayo mas maging effective sa paglilingkod. Kaya dito sa church, we always give credit, no, dun sa ating mga leaders, dun sa ating mga church workers who has been our arm. Diba? Para mapaunlad yung church and para magawa natin yung Great Commission na itiniwala sa atin ng Panginoon. So Joshua 24:13, "So I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build, and you live in them and eat from vineyards and olives growth that you did not plant." So you see, ang mga Israelita maraming panahon sa buhay nila na nalilimutan nila na maraming pabor ang ginawa sa kanila ng Panginoon. Dumating sa kanila yung time na naging ungrateful sila. So lagi natin tandaan, kapag tayo ay hindi natin kinikilala ang pagmamayari ng Diyos sa lahat ng ating tinatangkilik, we become ungrateful sa buhay. No? Pero kapag kinilala natin that everything that we have comes from God, palagi tayong magpapasalamat sa Panginoon. We always recognize God as the source of our life, the source of our strength, the source of our wisdom, and the source of everything that we have. In that way, we will give credit to God. Diba? Bakit mahirap magbigay with due honesty ng ating tithes and offering? It's because we do not give the credit to God. Minsan naisip natin, ako nagtrabaho nito, ako ang nagpuyat, ako ang nag-OT, ako ang pumasok sa work, hindi naman si Lord. Diba? But always remember yung kwento nung mayaman na lalaki. Nag-ipon siya ng maraming kayamanan sa buhay niya, giving credit to himself for what he did. Ano nangyari? Pagdating nung gabi, binawi ng Panginoon yung buhay niya.
So it's too late for him to realize na, oo nga, God has given and He can also take away. We are working, we are doing all the efforts, but this life, the air that we breathe, the strength that we have, the wisdom that we have, it all comes through God. At yun yung pangunahing dahilan kung bakit tayo nakakapagtrabaho, yun yung dahilan kung bakit tayo nakakapagnegosyo, yun yung dahilan ba tayo nakakapag-aral. Give credit to God. No, lagi natin siyang pasalamatan. So, kaya nga itong generation na to, there is a transition, no? Transition in your generation. Mahirap 'yan. Hindi natin na practice yung pagiging good steward. But you are in a transitional generation na dapat habang kayo ay bata pa, napapractice nyo na yung pagiging good steward. Kasi pag malaki na kayo, matanda na kayo, at hindi nyo na-practice yan, it would be very hard for you to do. Sabi ni Pastor kaninang umaga, what you practice, you will be good at it. So this should be the greatest honor na dapat nating maipasa dun sa next generation. That we have been good steward ng Panginoon, hindi lang sa finances, but also to our skills, our talents, naging mabuti tayong steward ng Lord. Kasi naipagamit natin yung ating mga talents, yung ating mga buhay sa Panginoon. Okay? So, we will close on this verse, 1 Thessalonians 2, 19 to 20, and then we will jump to chapter 3, 1 to 9. Sundan nyo na lang. For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. So when we could stand it no longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. We sent Timothy, who is our brother and worker in God's service, in spreading the gospel of Christ to strengthen and encourage you in your faith, so that no one would be unsettled by these trials, for you know quite well that we are destined for them. In fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted, and it turned out that way, as you well know. For this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. I was afraid that in some way the tempter had tempted you and that our labors might have been in vain. But Timothy has just now come to us from you and has brought good news about your faith and love. He has told us that you always have pleasant memories of us and that you long to see us, just as we also long to see you. Therefore, brothers and sisters, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith. For now we really live since you are standing firm in the Lord. How can we thank God enough for you in return for the joy we have in the presence of God because of you? So sana, ito din yung iwan natin, no? Yung sa susunod na generation sa atin, we would be given good news na yung ating napasimulan, ipinagpatuloy nila. So that yung generation natin magpapasalamat kasi nakita natin, naging maganda yung bunga ng ginawa natin sa susunod na henerasyon. And for that, no, God will be glorified and many people will serve God. So yun yung mahalaga. If you're going to leave a legacy to your next generation, ito na yung legacy na magmamahal sila sa Panginoon at maglilingkod sila sa Panginoon. Lagi natin sinasabi, hindi ka dinala ng Panginoon sa lugar na ito ng walang malalim na dahilan. Merong malalim na dahilan ang Diyos kung bakit Kanya pinili. And you should know, you should find that purpose sa buhay mo. Hanapin mo, ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Lord? Hindi Kanya gusto maging forever baby Christian. Diba? By this time, you should be an adult, and you should be not just an adult, but as a responsible, diba, adult in God's family.
So tayo pong lahat ay pumikit and magkaroon tayo ng personal na pakikipag-usap sa Lord. Lord, ano po yung gusto mo na maging bahagi ko sa iyong gawain? Let us ask God that if we're going to leave a legacy to our next generation, it would be a good legacy. A legacy of a life serving God. A legacy of a life being a good steward of all the things that God has entrusted you.